Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images sa patuloy nga nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating PAR. Latest location natin para sa bagyong ito kaninang hapon nasa layong 2,730 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Isa itong tropical storm na may international name na Sinlaku, may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 85 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour. Yung movement naman nito ay almost stationary or halos hindi gumagalaw. Walang magiging epekto ang nasabing bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya for Metro Manila and most of the country, makikita natin dito sa ating latest satellite images na halos wala tayong kaulapang maobserbahan. Generally fair weather, mainit at maalinsangang panahon, nandyan pa rin mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At ito naman yung ating latest tropical cyclone potential forecast. So makikita natin dito na generally westward or west-northwestward yung magiging paggalaw ni Bagyong Sinlaku for next week. Posibleng pumasok ng PAR by late next week and then magsisimula yung pag-recurve nito from April 16 to 22. So by next week, magsisimula yung recurving pattern o yung paglihis ng nasabing bagyo sa ating bansa. So mananatiling malayo, at least for now yung scenario natin, mananatiling malayo itong si Bagyong Sinlaku sa ating kapuluan. Wala itong maging epekto sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas ito sa Luzon, so for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy itong generally fair weather. Mas mababa yung mga tsansa ng pag-ulan dito sa may Northern Luzon. So sa mga areas ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley, wala tayo inaasahang mga malalakas or wala tayo inaasahang mga pag-ulan. So generally fair weather, mababa rin yung mga tsansa ng mga sustained na kaulapan. Pero for Central Luzon at Southern Luzon, so Central Luzon area, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, nandiyan pa rin mga tsansa ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Asan pa rin natin yung matataas na maximum temperatures pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, inasan pa rin natin ang papatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Generally fair weather, wala tayong mga mararanasang tuloy-tuloy at malalakas sa pag-ulan. Yung mga brief lamang na localized thunderstorms, yung mga isolated rain showers or thunderstorms ang mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore na mga thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin. Asahan natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day weather outlook, yung magiging lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw, inasahan natin na yung ridge or extension ng isang high pressure area na kasalukuyan nakakaapekto sa Hilangang Luzon ay unti-unting magre-recede or hihina. So mapapansin natin dito sa area ng Northern Luzon, particular na sa Baguio City, Sunday to Monday ay generally fair weather, partly cloudy to cloudy skies ang mararanasan, walang mga pag-ulan. Pero pagsapit ng Martes, malaking bahagi na ng Luzon, including Northern Luzon, posible na makaranas ng mga localized thunderstorms dahil inasan nga natin yung pag-recede o yung paghina ng high pressure area dito sa area ng Northern Luzon. So as a result, mas tataas po yung ating occurrence ng thunderstorm activity. Sa areas naman ng Visayas, so Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, magpapatuloy rin itong mainit at malinsangang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, matataas na maximum temperature sa tanghali at hapon, may mga pag-ulan pa rin na dulot ng localized thunderstorms. Ngayon rin po ang ating inaasahan sa Mindanao, pero as compared sa Luzon at Visayas, mas mataas yung tsansa ng thunderstorm occurrence sa area na ito since malapit po tayo sa equator. So generally fair weather pa rin. Wala tayong inaasahang mga sustained na mga kaulapan at pag-ulan, yung mga usual lamang na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamilaan ay lulubog mamayang 6:09 ng hapon, sisikat naman bukas sa kanap na 5:45 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories tulad ng thunderstorm advisories, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph.
At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamila Gulat.